Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa umawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang magbigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, yun ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyon, ginawa niya isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging iisa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ulitin po natin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na hadikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway, parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Tugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinumang kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem.
Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagsitayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman na naroon siya. Subalit, hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Sirofenica. Ipinamanhik niya kay Jesus sa palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta? Sino ang mga biyuda dito? Mga biyuda. Sino ang mga single? Sino ang mga may asawa pero mas pinipiling mag-isa? Okay, baka sa iyo may asawa, no? Kasi pinagninilayan ko po yung ating mga pagbasa, no? Sa unang pagbasa, sa aklat ng Henesis, ang sabi ng Diyos, hindi mainam mag-isa ang tao. Kaya binigyan niya ng makakasama at makakatulong. Pero doon din sa kwento, unang-una, sa kwentong ito, no? Kasi ito ay chapter 2. No? Doon sa chapter 1, magkaiba ng tradisyon ng pagkakakwento. Sa chapter 2, sabi dito, lumikha siya ng mga hayop sa parang, sa himpapawid, no? At ipinaubaya sa tao ang pamamahala dito. Tapos niyan, sabi dito, ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya lumikha ang Diyos mula sa tadyang ng lalaki at ginawang babae. Yun ang angkop na kasama at katulong ng lalaki. Nakukuha ba? Ang Diyos ang lumikha ng makakasama, na angkop na makakasama
ng lalaki. Sa Ebanghelyo, ang kwento naman ng isang babae na may anak na pinarurusahan o inaalihan ng demonyo. Pero ito ay tinulungan din ni Jesus. Kasi kung sakaling hindi kayanin ng bata yung pagpapahirap ng demonyo, mamamatay ito. Ano mangyayari dun sa babae? Mag-iisa. Kung kaya, tinulungan ni Jesus at ang sabi, umuwi ka na. Kasi noon, 'di ba, ang katayuan ng isang babae mababa ang tingin ng mga tao. Walang halaga ang babae. Kanino nakadepende ang babae? Sa lalaki. Yung kanyang kabuhayan para mabuhay sa araw-araw, doon yun nakadepende. Okay. So kung ganito, ano ba ang pwede natin mapagnilayan sa mga pagbasa ang ating narinig? Ulitin ko po, hindi mainam mag-isa ang tao. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mag-isa. Baka nasisiraan ka na ng ulo, no? Sa pag-iisa mo, hindi mo lang napapansin, pero baka nasisiraan ka na ng ulo. Kasi alam ng Diyos, hindi mainam mag-isa ang tao. Pero sa tamang konteksto, baka sa Father, bakit ikaw mag-isa ka? Hindi kami mag-isa. Pero kung sakali lang na baka maramdaman mo o nararamdaman mong mag-isa ka, pag-isipan mo mabuti, baka ikaw ang may gustong mag-isa ka. Kasi hindi nga mainam mag-isa ang tao. Kung sakali man, no, meron kang kaibigan, meron kang kapatid, meron kang magulang, meron kang anak. Pero tingnan mo, baka pinalalayo mo yung tao. Minsan po, no, sana po wag ma-offend yung mga mahilig mag-alaga ng hayop, no? Hindi tayo against yan. Pero ang sinasabi ko mapagnilayan natin sa puntong ito, baka minsan mas gusto ng tao makasama ang hayop. Natutuwa ako kapag parang naaaliw lang ako pag yung mga hayop may diaper. May damit na, dinadamitan na, di ba? Kasi suriin mabuti hindi ko sinasabing bawal yun pero suriin na mabuti, baka kasi yung isip na, mas okay na ako na hayop ang kasama ko kaysa sa tao. Kasi pag ganun na yung mentality natin, baka may problema tayo. Hindi lang natin napapansin, pero baka may problema na tayo Dahil sa atin, ay mahirap kasi makasama ang tao, iintindihin mo, uunawain mo. Sasaktan ka. Yung hayop, hindi ka sasaktan yan. Nagkakaroon ng parang pakiramdam niya, mas masaya siya, may kasama siya. Pero, tingnan natin, no? Suriin natin ng mabuti. Kasi dalawa lang pwede mangyari dyan. Yung hayop, maging asal tao, o yung tao, maging asal hayop. Alin sa dalawa? Kasi tinuturuan na, di ba, no? Tinuturuan na yung aso, inaalagaan na. Kahit anong hayop, hindi lang aso. May sawa, may buhaya, may, ano ba? Ano mga pinag-aalagaan natin na sinasabi na, ang tawag pa nga, di ba meron ng tawag ngayon? Or parent? Huwag ma-offend po, no? Pero ang gusto ko lang kayong anyayahan, baka lang kasi papunta na tayo dun sa punto na mas gusto natin makasama ang hayop kaysa sa tao. Malinaw naman, no? Hindi angkop ang lahat ng nasa paligid. Kahit nga, baka naman sabihin nyo, no, sa hayop, pera, mas gusto ng tao kasama ang pera. Mas gusto ng tao kasama ang gadget. Imbis na nakikipag-converse, nakikipag-usap, wala po, puro social media, puro virtual ang kasama. Hindi yan angkop na kasama ng tao.
sa konteksto ng ating pagninilay sa umagang ito, no? Inilalapit ng Diyos ang bawat isa sa atin sa tamang konteksto, sa angkop na makakasama natin. Tandaan mo, ang Diyos ang pumili kung sino ang makakasama mo. Pag ang Diyos ang pumili, perfect yan. Pero kung pipilitin natin humanap ng ibang makakasama bukod doon sa pinili ng Diyos, gulo yan. Baga chaos yung tawag natin dyan. So, hindi ka nag-iisa. Hindi ka dapat mag-isa. Huwag mong piliing mag-isa. Ang bagsak mo niyan, alam niyo na kung saan. Pero sana po patuloy natin mapagnilayan ang mga mensahe ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Amen? Sitayo po ang lahat. Binuwag ni Hesukristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hintil bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Ang ating pong itutugon, Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalaala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus para sa tulong at ginhawang kinakailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawaan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga yumao na sa buhay na ito, naway magbunying walang hanggang sa tahanan ng Diyos Ama sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkaitinuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis
na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas niya.
sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Magsitayo po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkaitinuming pagkakaisang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamungan na may kagalakan para sa kapakanan aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli sa Sabado po ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. May procession po tayo ng 5 a.m. ng umaga at pagkatapos no ng 6 a.m. na misa. Dalay po natin ang ating procession sa Mahal na Birhen para sa lahat po ng mga may Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning po, Father. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta? Sino ang mga biyuda dito? Mga biyuda. Sino ang mga single? Sino ang mga may asawa pero mas pinipiling mag-isa? Okay, baka sa iyo may asawa, no? Kasi pinagninilayan ko po yung ating mga pagbasa, no? Sa unang pagbasa, sa aklat ng Henesis, ang sabi ng Diyos, hindi mainam mag-isa ang tao. Kaya binigyan niya ng makakasama at makakatulong. Pero doon din sa kwento, unang-una, sa kwentong ito, no? Kasi ito ay chapter 2, no? Doon sa chapter 1, magkaiba ng tradisyon ng pagkakakwento. Sa chapter 2, sabi dito, lumikha siya ng mga hayop sa parang, sa himpapawid,
no? At ipinaubaya sa tao ang pamamahala dito. Tapos niyan, sabi dito, ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya lumikha ang Diyos mula sa tadyang ng lalaki at ginawang babae. Yun ang angkop na kasama at katulong ng lalaki. Nakukuha ba? Ang Diyos ang lumikha ng makakasama na angkop na makakasama ng lalaki. Sa Ebanghelyo, ang kwento naman ng isang babae na may anak na pinarurusahan o inaalihan ng demonyo. Pero ito ay tinulungan din ni Jesus. Kasi kung sakaling hindi kayanin ng bata yung pagpapahirap ng demonyo, mamamatay ito. Ano mangyayari dun sa babae? Mag-iisa. Kung kaya, tinulungan ni Jesus at ang sabi, umuwi ka na. Kasi noon, di ba, ang katayuan ng isang babae, mababang, kumbaga, mababa ang tingin ng mga tao. Walang halaga ang babae. Kanino nakadepende ang babae? Sa lalaki. Yung kanyang kabuhayan, para mabuhay sa araw-araw, doon yun nakadepende. Okay. So kung ganito, ano ba ang pwede natin mapagnilayan sa mga pagbasa ang ating narinig? Ulitin ko po, hindi mainam mag-isa ang tao. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mag-isa. Baka nasisiraan ka na ng ulo, no? Sa pag-iisa mo, hindi mo lang napapansin, pero baka nasisiraan ka na ng ulo. Kasi alam ng Diyos, hindi mainam mag-isa ang tao. Pero sa tamang konteksto, baka sa Father, ba't ikaw mag-isa ka? Hindi kami mag-isa. Pero kung sakali lang na baka maramdaman mo o nararamdaman mong mag-isa ka, pag-isipan mo mabuti, baka ikaw ang may gustong mag-isa ka. Kasi hindi nga mainam mag-isa ang tao. Kung sakali man, no? Meron kang kaibigan, meron kang kapatid, meron kang magulang, meron kang anak. Pero tingnan mo, baka pinalalayo mo yung tao. Minsan po, no? Sana po wag ma-offend yung mga mahilig mag-alaga ng hayop, no? Hindi tayo against yan. Pero ang sinasabi ko mapagnilayan natin sa puntong ito, baka minsan mas gusto ng tao makasama ang hayop. Natutuwa ako kapag parang naaaliw lang ako pag yung mga hayop may diaper. May damit na, dinadamitan na, 'di ba? Kasi suriin mabuti hindi ko sinasabing bawal 'yon pero suriin na mabuti baka kasi yung isip na mas okay na ako na hayop ang kasama ko kaysa sa tao. Kasi pag gano'n na yung mentality natin, baka may problema tayo. Hindi lang natin napapansin, pero baka may problema na tayo eh. Dahil sa atin, ay mahirap kasi makasama ang tao, iintindihin mo, uunawain mo. Sasaktan ka. Yung hayop, hindi ka sasaktan yan. Kaya nagkakaroon ng parang pakiramdam niya, mas masaya siya, may kasama siya. Pero tingnan natin, no? Suriin natin ang mabuti. Kasi dalawa lang pwede mangyari dyan. Yung hayop, maging asal tao, o yung tao, maging asal hayop. Alin sa dalawa? Kasi tinuturuan na, di ba, no? Tinuturuan na yung aso, inaalagaan na. Kahit anong hayop, hindi lang aso. May sawa, may buhaya, may, ano ba? Ano mga pinag-aalagaan natin na sinasabi na, ang tawag pa nga, di ba meron ng tawag ngayon? Or parent? Huwag ma-offend po, no?
Pero ang gusto ko lang kayong anyayahan, baka lang kasi papunta na tayo dun sa punto na mas gusto natin makasama ang hayop kaysa sa tao. Malinaw naman, no? Hindi angkop ang lahat ng nasa paligid. Kahit nga, baka naman sabihin nyo, no, sa hayop, pera, mas gusto ng tao kasama ang pera. Mas gusto ng tao kasama ang gadget. Imbis na minsan, imbis na nakikipag-converse, nakikipag-usap, wala po, puro social media, puro virtual ang kasama. Hindi yan angkop na kasama ng tao. Sa konteksto ng ating pagninilay sa umagang ito, no? Inilalapit ng Diyos ang bawat isa sa atin sa tamang konteksto, ha? Sa angkop na makakasama natin. Tandaan mo, ang Diyos ang pumili kung sino ang makakasama mo. Pag ang Diyos ang pumili, perfect yan. Pero kung pipilitin natin humanap ng ibang makakasama bukod doon sa pinili ng Diyos, gulo yan. Baga chaos yung tawag natin dyan. So, hindi ka nag-iisa. Hindi ka dapat mag-isa. Huwag mong piliing mag-isa. Ang bagsak mo niyan, alam niyo na kung saan. Pero sana po patuloy natin mapagnilayan ang mga mensahe ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Amen?